Welcome back guys to my channel, and this is Shonix TV. So today, re-reviewin natin ang JMS Freedom Gundam HGCE. So this is the box. Ayan ang box ni JMS. Ito yung kit, nabuo ko na siya. Alright. So as you can see, it looks solid kit. Kahit i-wiggle ko siya, walang nagpo-fall na part, solid siya. So accessories, ito mga nakuha natin accessories. Accessory 1, stand, the beam saber, beam rifle, and the shield. So punta tayo sa kit itself. Ayan, go take a look. Anong napapansin yung iba? So, turo ko sa inyo yung pagkakaiba ng kit na to sa Bandai or sa Gaugao. Number 1, muka. Kung mapapansin nyo, ibang-iba yung hugis nung itong emblem niya sa ulo. Yung mouth, iba rin. Yung hugis ng mata, iba rin. Yung sa Bandai at sa Gaugao, para siyang gulat ba yung mata niya. Ito, kahit anong ayos ko ng sticker niya, ganyan talaga yung lumalabas. So para siyang galit na di mo maintindihan. Second, ang nakita kong pagkakaiba niya, yung vents niya dito. Ayan, parang mas mahaba siya. Ito, this part. Sunod, yung kanyang legs, ito, para siyang may box dito. Sunod na pagkakaiba, itong part na to. I think yung Bandai or yung Gaugao, para siyang medyo smooth siyang paganyan. Hindi siya boxy type. Ganon. Ano pa bang nakita kong pagkakaiba? Sunod, itong suksukan ng beam saber. Ito, mababaw siya guys, mababaw. Yung sa Bandai at Gaugao, medyo malalim. So hindi ko siya maipagkumpara kasi yung mga kit na yun sa mga previous video is naibenta ko na. Kaya bumili ulit ako ng ganit, ng bago. Gusto ko i-test out yung brand na JMS. So sa building niya, snap build naman siya, walang ganong fitting issues. No fitting issues at all. Problems na na-encounter, yung etong polycaps na to, yung sa kilikili niya, hindi niya mabuhat yung shield. Kung gusto ko siya itaas, bumababa siya. Loose siya. Loose siya. So, pwede nyo lagyan ng strengthening joint. Pwede nyo gamitin yun para mag-strong ang joint na to. Hindi siya bumaba. So, wala pa ako nire-repair sa kit na to. Straight build to. Ano pa ba ang aking nakikitang problema? Yung skirt naman niya, okay naman. Hindi naman natatanggal. Masikip siya. Yung connection niya rito, okay naman. No problem. Isa pang nakikita kong problema, itong shield niya na to, hindi niya mahawakan ng maayos. Nagwiwiggle siya, this one. Kasi parang nakaipit lang siya eh. Ayan o. Ayan, nakita niyo bumaba. Hindi niya maangat yung kanyang braso. Bumababa siya. Yun yung mga problema niya. So the rest, okay naman siya. Konting repair lang, ayos na. Konting kulay lang, tulad niyan, mga ganito, okay na. Sa mga sticker niya, punta tayo sa mga sticker, which is okay naman. Dumidikit naman siya kahit papano, pero tingin ko maglulus to pag tumagal.
ang mga sticker niya na to, maglulus to pag tumagal. So I preferred na kulayan nyo na lang ng display or Gundam marker. Ito, sticker yan. Ano pa ba mga dinikit ko sticker? Dito sa mata, dinikitan ko na sticker yan. Dito sa railgun, hindi ko pa dinikitan. Bala ko siyang kulayan. Bala kong anuhin to guys, ilagyan ng panel line. As of now, wala pa. Wala pa akong ginagawa na kahit ano. Build quality, masasabi ko gano'n siya ka-close kay Bandai. Mga 8 out of 10. Ganun. Kasi itong mga seam line na yan. Kung na-perfect yan, mga seam line. Ito, hindi dito, yan, seam line. Almost na nandun na konti na lang. Ayan yung mga seam line niya. Kailangan nyo i-repair. Ito pa pala, ginamitan ko na sticker. Itong plasma cannon niya. Ito. So, ayun, may napapansin ako mga umaangat. Pero soon I will paint it. Ito, this one. Yung pakpak niya, matigas naman. Hindi naman maluwag. Sakto lang. Hindi naman sobrang tigas, hindi naman sobrang luwag. Ganyan, ganyan. Okay naman siya. Ano pa bang very lang ang review natin guys. Walang arte, walang natural lang. So, i-recommend ko ba tong kit na to? Kung wala kang pera at bootleg ang hanap mo, dito ka na. JMS guys. Siguro optional lang yung gaw-gaw. Optional lang yun. Ito talaga guys. Kung wala kang pera, kasi ang Bandai nasa 1.3 to 1.1. Kung wala kang pera, pero gusto mo magkaroon ng freedom na dagdag sa collection mo, JMS guys, hanapin nyo. Meron na siya sa Shopee. Wala pa kay Hobby Wang. Ayun. So, yun lang guys. Ito hindi to kasama ha. Sa akin to, hindi to kasama. So, yun lang guys. Ito yung pinaka-stand niya. Ewan ko kung anong tawag sa stand na to. Very straightforward lang na video tayo guys. So, ayun lang guys. Okay naman tong kit na to. May recommend ko naman sa mga nangongolekta sa budget friendly. So, yun lang guys. Kukulayan ko na to. Na-review na natin. Mabilis ang review lang. So, thank you for watching. And this is Shanix. See you on my next video. Peace.